Welcome back sa ating mga balitang basketball. Bakit nga ba mabagal ang usad ngayon ng Los Angeles Lakers para mag-trade? Gayong marami namang mga veteranong sentro ang available. Inip na itong Los Angeles Lakers para mag-trade, subalit wala pa ring nangyayaring trade. Ito'y marahil nahihirapan silang makakuha ng partner sa trade sapagkat wala silang gaanong magagaling na asset. Yan sa ngayon ang kanilang malaking problema. Sa mga ganyang sitwasyon na wala kang mga magagaling na asset, kinakailangan mo talagang magpakawala ng maraming manlalaro. Inip na si Anthony Davis na magkaroon ng big man para makapaglaro siya full-time sa kanyang posisyong forward. Ngunit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin naibibigay ng Los Angeles Lakers. Tumatakbo ang oras mga idol. Mayroon na lamang hanggang Pebrero itong Lakers. Definitely gusto kong makita para sa Los Angeles Lakers si Jonas Valanciunas. Matutulungan niya si Anthony Davis. Siya isang traditional na center. Meron din siyang tira from the 3-point line at kaya mapapakinabangan siya ng Los Angeles Lakers. Para sa inyo mga idol, ano sa palagay ninyo? Ano ang komento ninyo? Bakit mahina ang usad ngayon ng Los Angeles Lakers sa pagtitrade? I-comment lang yan. Patuloy na bumabagsak ang NBA rating ngayon sa taong ito mga idol. Ngayon ay bagsak 28% ang rating. Sa ESPN pa lang to. Ayon sa impormasyon, ang NBA lamang ang nagkakaroon ngayon ng gantong patuloy na bumabagsak ang rating, ang viewership kumpara sa ibang sports league na matataas naman daw ang views at nagseset pa nga raw ng record. Hindi makakailang malaki ang problema ng NBA dyan mga idol at maraming mga factors ang nakakaapekto niyan. Yung ilan dyan ay yung pagiging soft ng liga. Walang ganong kompetensya, walang bardagulan, no blood, no foul mga idol. Wala na yan ngayon sa NBA. Yan sa ngayon ang mahirap. Ayon pa nga sa komento ng ibang mga NBA player ay dapat na ibalik yung boxing. Hayaan yung mga manlalaro magsuntukan. At dihamak naman sa ngayon na mas marami ang nanonood ng live stream sa kanilang cellphone at kung ano-ano pa. Marami na ang hindi nagkakaroon ng interes sa mga telebisyon para manood. Yung iba'y namamahalan sa ticket, hindi na bumibili para manood. Sa ating huling balita, nagsalita naman ang GM ng Brooklyn Nets na ang kanilang naging plano ay long-term sa kanilang pagtitrade kay Dennis Schroeder. Marami kasi ang tumataas ang kilay patungkol sa kanilang ginawang pagtrade na si DeAnthony Melton lang yung kanilang kinuwang manlalaro para sa Warriors. Subalit malaking bagay yung 3 pick na kanilang nakuha pa na syempre kanilang magagamit in long term sa kanilang planong mag-rebuild sa kanilang kupunan. Ayon sa impormasyon mga idol, hindi pa ito yung katapusan para sa Brooklyn Nets at nagsisimula pa lamang sila. Definitely si Dennis Schroeder ang kanilang inuna at marami pa raw ang kanilang isusunod. Pwedeng si Cam Johnson, si Dorian Finney-Smith o pwede rin si Ben Simmons. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga fast break balita. Tumuto ka lang palagi para sa mga NBA updates. And as always, maraming salamat po sa panonood.